Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa naman ito. So about ito sa dalawang pangulo ng bansa natin, the present and the past. So ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na FPRRD, hindi mapantayan ang talino ni PBBM. Grabe yun. Grabe yung hindi mapantayan na parang mabigat na ano yun. Pinaghirapang akusasyon. Sinagot lang na parang grade 5, Diyos ko. Grabe yung sinagot lang na parang grade 5. Ano? So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, FPRRD, hindi mapantayan ang talino ni BBM. Pinaghirapang akusasyon, sinagot lang na parang grade 5. Boom. So again, sa iyong araw, Pilipino, like, comment, share, subscribe. Start. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasa ilong with blank. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman pinagsasayan ito mga ito. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, tapos ako rin, kahit ako, normal lang tayo na Pilipino, no? Napapansin ko talaga na, do you think gagawin nila yung mga ganyang movement? Diba, na alam nila na siguro, kahit sabihin natin na after their term, or pwede silang mabutasan, diba, ng mga galit din sa kanila. Gagamiting panlaban sa kanila yan. Diba, kung gagawin nila yung napakalaking pagkakamali na yan. Diba? Nakita nga yung confidential funds, yan pa kaya. Grabe, parang ano lang talaga sila may mabintang lang din talaga sila Itong mga supporter naman nila, sobrang dali lang din mapaniwala. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Boom. Pagbabato ng fake news, pagkatapos pagdidebunk, pagkatapos ay pag-move on. At pagkatapos nito, hahanap ng panibagong issue. Pagdidebunk, pagkatapos ay pag-move on. Ganito na lang parati ang ginagawa ng mga kumakalaban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama din na, in fairness din sa sa mga banat ng dating administrasyon sa ngayon, walang lumulusot. 'Di ba? Paano mga hilawmin? Yung atake nila, naalala nyo yung Fulvoron video? 'Di ba? Nagmumukhang katawa-tawa lang. Kahit halatadong edited yun, yung mga supporter nila, paniwalang-paniwala din. Like, minsan naiisip or napapaisip na lang tayo ba na ano ba to mga atake nila? Parang sa mga grabe lang din mag-isip Or sa mga mahina yung mga pangunawa. Parang doon nila finifeed I think, hindi nga nila intention na hindi nila intention na sirain talaga ang image ng taong yan. Kundi, I think yung intention lang nila is yung mga supporter nila, mapaniwala nila na sila yung inaapi. Diba? Parang gano'n. At kilala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabato ng mga issue patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Grabe. At bakit kaya sa buong kasaysayan ng Pilipinas, siya lamang ang Pangulo na natapos na ang termino na bumabato ng napakaraming issue sa kasalukuyang administrasyon. Well, I think ang malinaw na sagot dyan is because yun nga after his term kasi yung ICC papapasukin. Siguro kung pinigilan din ni PBBM yung ICC, baka hindi magalit si PRRD sa kanya. Or yung mga Dutertes. Kasi yun nga, yung mga Dutertes parang they feel betrayed na, uy, sama tayong tumakbo tapos ngayon hindi mo na kami baback upan. Which is, dyan din ako bumilib kay PBBM. Kasi kahit nasabihin pa natin na kakampi mo siya sa pagtakbo, 'di ba? As long as mali yung pinaggagawa mo, wala nang kung paki sa pinagsamahan natin. Which is, yun ang dapat sana. Kasi, hindi naman mga Duterte ang naghalal kay PBBM, kundi taong bayan.
Sige, sabihin natin na may mga DDS na bumoto kay PBBM. Pero yung iba naman sumama na sa kanya eh. 'Di ba? Or yung ibang mga DDS naniniwala na sa kanya eh. Paano yung sa kabila, marami ng butas. Sa na namang pagbabato ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginawa nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngunit tila ang sobrang hirap na paggawa ng mga aligasyong ito ay sinagot lamang ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang napakasimple na sagot na kahit ang grade 5 na estudyante ay masasagot ito dahil tila ang problemang ito na binabato sa kanya ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila pang grade 5 din na problema. Tama. Halika. Kasi yung mga binabato din nila, parang hindi na din kasi makatotohanan eh. Or hindi siya pinapaloapan ng mabigat na ebidensya. Kaya nga dati, sobrang tapang nila na merong pulburon video, nagpupulburon. So syempre, yung mga supporter nila that time, grabe, sobrang confident kasi, yun nga yung pinapaniwala ng mga vloggers nila na meron ng pulburon video. Syempre sila, na-excite sila. Kahit tayo, confident tayo na walang pulburon video, napaka-imposible naman ganun. Tapos yun nga, nung lumabas na, inunahan pa nila, i-claim nila yan na edited. E di ngayon, yung mga supporter nila, totoo pala to, pero ang tawag dyan, sasabihin lang ng kabila, edited. Yun, nagka-problema sila dito sa may tenga. Hindi katulad kay PBBM. So nabuko sila ngayon. 'Di ba? Tapos yung mga naman nila, mga alipores nila, kahit alam na nila na hindi nga totoo yung pulburon video na yun, wala, since naniwala na sila or sobrang diehard nga sila, wala silang paki kung totoo man yun o hindi. Ang sa kanila lang, susuportahan nila yung past administration. Pangit ng ganun. Atin itong tingnan mga kaibigan ang simpleng sagot ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtapo sa kontrobersya ng blank check allegations ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayun, sa yung araw, subscribe nyo yan. May kumakalat na balita, mabigat, kontrobersyal at tila may patutunguhan na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa bansa. Ang dating Pangulo kasi na si Rodrigo Duterte ay matapang na bumabatiko sa 2025 national budget. Ayon sa kanya, ito ay puno ng blank checks at kahina-hinalang entries. Isang tanong ang bumabagabag sa marami. Totoo ba ito? Kung gayon, paano ito pinirmahan ng kasalukuyang Pangulo? Ngunit bago tayo dumiretso sa sagot ni PBBM, unawain muna natin ang bigat ng aligasyon. Ang kontrobersya sa pahayag. Podcast na basta damawin nyo, sinabi ni Duterte na hindi raw wasto ang GAA dahil sa mga blanco na nakasaad dito. Dagdag pa niya, maaaring humantong sa tax boycott ang sitwasyon kung hindi ito maayos. Nakapangingilabot ang kanyang babala. Kung sino man ang responsable, dapat ipaliwanag ito. Kung hindi, sabihin ko sa Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Malina. Tapos bilib na bilib yung dyan. Bilib na bilib yung mga supporter nila. Kasi yun nga, isipin mo na lang. Siyempre yung GAA na yan or whatsoever. Of course, merong mga merong mga anti-admin dyan. 'Di ba? Kapag ka nagkamali si PBBM na kurakutin niya yung national budget na yan, siya yung malilintikan, siya yung mag-goodbye. Kapag siya naman yung babatikusin ng Quadcom or yung mga nasa paligid niya na mga hindi pabor sa kanya. 'Di ba? Kasi syempre magbabagsakan din 'yan. 'Di ba? Kaya need nilang gawin talaga na maayos yung trabaho nila. Kaya yung sasabihin mo na ngayon pa lang 2025 budget tapos ganyan na. Sobrang labo eh. Kahit saan mong anggulo tingnan, sobrang labo. Kahit siguro professional na magnanakaw, hindi gagawin yung ganyang hakbang eh. 'Di ba? Mabigat ang kanyang mga salita. Ngunit totoo kaya ang mga ito? Ang gobyerno ba ay nagbigay ng blank checks para sa mga proyekto? Nakahanda na si PBBM upang sagutin ito. At ito na ang paghihintay. Ano ang sagot ng Pangulo? Bilang tugon, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay ng direktang pahayag sa isang ambush interview sa Bonifacio Global City. Ngunit bago natin talakayin ang sagot niya, isiping mabuti sa bigat ng aligasyon ni Duterte. Paano kaya siya makakaresponde? Magpapaliwanag ba siya ng mahaba o didepensahan niya ang administrasyon gamit ang masalimuot na datos? At ito ang simpleng sagot na hindi inaasahan ng marami. Narito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He knows perfectly well that Tesla ba yung nasa likod niya? Tesla. you cannot pass the GAA with blank items. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng blanco sa anumang budget entry. It's a lie. Tama. Ika pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang tingin.
Para bang napakasimple ng kanyang tugon. Ngunit kung susuriin, bakit kaya naging malinaw ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil may hawak siyang isang napakasimpleng logic. Ang tanong, ano yung itsura ng sa kanila? Yung GAA ng PASA admin. Diba? Na parang ginawa para maintindihan kahit ng isang grade 5 na estudyante. Hindi grade maaaring pumasa ang isang batas na blanco. Oo mga kaibigan, hindi pwedeng blanco ang lahat ng mga ito. At ito ang hamon mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang tumigil si PBBM sa kanyang pahayag, hinamon pa niya ang taong bayan. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo mismo ang buong dokumento ay nasa DBM website. Hanapin ninyo kung may blanco kahit isa. Kapag mayroon, sigurado ako mali ang sinabi ko. Pero kung wala, kasinungalingan ang lahat ng ito. Sa ganitong paraan, nagbaliktad ang sitwasyon. Mula sa pagiging depensibo, naging isang hamon para sa publiko ang aligasyon. Ang kilos na ito ay nagpahayag ng kumpiyansa at transparency, isang masterstroke sa komunikasyon. Tapos, yan nga, yung mga supporter nila sa kabila, hindi na maniniwala ngayon sa sasabihin ni PBBM kasi syempre, na-brainwash na sila Naunahan sila ni Diggs At paano natapos ang usapan? Samantala, ang Malacanang ay naglabas ng opisyal na pahayag na tinawag na fake news ang mga paratang ni Duterte. Nilinaw nila na ang 4,057 na pahinang dokumento ay dumaan sa masusing pagsusuri bago pirmahan. Dumaan ito mga kaibigan sa mga kongresista, gayon din sa Senado. Dumaan ito sa kamay ng matatalinong mga tao na mahigit 100 ang bilang. At ang tanong ngayon, kung dumaan ito sa Senado, hindi ba ito alam nila Bongo, Bato at Padilla na kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tama. Diba? Siguro kung alam nila, grabe, hindi man lang nila in-advise si na, uy, mali yung banat mo Mukhang tayo na naman yung magigipit siya na. Ang tanong, parang ulyanin na ata sa mga kamay ng mga kaalyado na senador ni Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi nila ito nakita at bakit hindi sila umalma? Yun lang. Ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin ay nagbigay ng mabibigat na salita laban sa kumakalat na impormasyon. Ang pagbebenta ng ganitong klaseng fake news ay tahasang mali at dapat kondenahin bilang kriminal. Diba? Ibig bang sabihin ay Diba? Tapos ngayon, kayo pa yung mapapahawak ngayon. Diba? Parang I think yung intention ng mga taong to is aatakihin nila yung administrasyon. Tapos kapag sila na or mag-backfire na sa kanila yung mga pinagagagawa nila, like for example, kasuhan sila or ipakulong sila whatsoever, biglang magpapaawa sila sa supporters nila. Sasabihin naman ngayon, kita nyo, pinatahimik kami. Alam nga naman hindi kayo papatahimikin, puro fake news yung pinapangalat nyo. Tawag nilang kriminal ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, may posibilidad kaya na ang dating Pangulo ay makakasuhan dahil sa kanyang ginawa? Abangan. At ito ang mga pahayag ni Ungab at ni FPRRD patungkol sa mga blanco daw sa mga dokumento, katulad na lamang ng National Irrigation Association o NIA. Pero ang katotohanan nito, hindi ito blanco. Dahil kung inyong makikita sa inyong screen, may mga numero ito at hindi blanco. Gayon din, ang Philippine Coconut Authority ay hindi rin blanco dahil makikita rin ninyo sa inyong mga screen ang mga numerong ito na nagpapaliwanag lamang na ang sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi talaga totoo. Tapos ang nakakatawa dyan, men, for example, nakatali na lahat ng mga pera dyan whatsoever. Kapag kalalagyan mo ng blanco yan, tapos may isisingit ka nun, yung total sa baba, mababago yun. 'Di ba? Dapat dapat doon tawag diyan. Dapat doon mag-aakma sa total niya. Grabe talaga yung banat nila Ano ang aral dito? Walang aral. Ang simpleng sagot ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang prinsipyo. Hindi kailangang komplikado ang katotohanan. Tama. Ang pagiging tapat at bukas ay mas malakas kaysa anumang retorika sa pamamagitan ng paggamit ng lohika na madaling maunawaan. Hindi lamang niya tinapos ang kontrobersya, kundi ipinakita rin niya ang kanyang kakayahang pamunuan ng may kumpiyansa. Ang tanong, sino ang panalo? Sino? Sa huli, naiwan ang taong bayan na may malinaw na kasagutan. Ang simpleng sagot ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay diin na ang pamahalaan ay hindi nagkukubli ng kahit ano. Ang issue ay tila isang malaking kontrobersya, ngunit sa isang saglit, ito'y naglaho dahil sa Pero aminin, sa kabilang party, walang silbi tong paliwanag na to ni PBBM. Kasi wala Sobrang idol nila yung PAS admin Grabe yung ganyan napaka-close-minded. ng katotohanan. Ngunit narito ang tanong para sa iyo, mahal na manunood at subscriber. Sa paningin mo, sino ang tunay na panalo sa usaping ito? Wala. Colossus 3 verse 9. Huwag kayong manlinlang sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao na kasama ang mga gawa nito. Ang katotohanan ay pundasyon ng isang matatag na lipunan. Sa kabila ng mga kontrobersiya,
Tayo ay tinawag bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos Yun. upang maging tapat sa ating pananalita at gawa. Amen. Ang pahayag ni Pangulong Marcos na hamunin ang taong bayan na suriin ang katotohanan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging bukas at transparent. Bilang mga Parang na-challenge pa to yung mga Kapilipinuhan, di ba? Kristiyano, dapat nating pagsikapan na ang ating mga salita at aksyon ay nakaugat sa katotohanan upang maitaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating lipunan. Tandaan kaibigan, ang panlilinlang ay nagdadala ng kaguluhan, ngunit ang katotohanan ay nagbibigay ng kalayaan. Purihin natin. Tama. May punto. So yun lang naman mga kanoyes. So kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nyo ay mula kay sa iyong araw. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kitang-kita nyo naman yun, men. Sinagot lang daw na parang grade 5. Ano? So yun nga, pansin nyo talaga, men, sobrang hilaw kasi ng banat na binabato. Ano? Like, I don't know if may basihan ba sila. Pero you know that na parang the way mag-total, mga ganyan-ganyan. Syempre, may mga spacings din yan or whatsoever. Parang nahanapan pa nila ng butas na may something dyan, blank space yan. Parang ginagano nila agad eh. Like, men, for sure sila, alam naman nila kung ano yung pamamalakad na sa ganyan. Kasi yun nga, naging dati naman siyang Pangulo. 'Di ba? Tapos biglang gaganyanin niya yung mga banat niya. Sobrang hilaw talaga Yun nga, sabi ko sa inyo kanina na I don't think meron talaga silang intensyon na tawag dyan na pagbintangan ba or ipaako yung mga kasalanan na ibinaboto nila. Parang lang talaga sila, parang yun nga, parang nangatake sila, bumabanat sila ng mga salita na wala namang katotohanan. Parang I think ang importante lang sa kanila is as long as bumato sila. Tapos syempre, for example, bumato si PRRD na may blanto, magnanakaw to ng pera. Of course, kapag i-debunk ng Pangulo yan or sasabihin or mag-i-explain yung Pangulo, sasabihin naman nila na wala na kasi nabuko kasi biglang ganun. So maniniwala naman sila sa sa boss nila kasi yun yung pinifeed up sa kanila eh. Loyal nga, 'di ba? Mga bias nga sila doon sa taong yun, 'di ba? So, of course, lahat ng sasabihin doon ay paniniwalaan nila. Parang same lang din yan nung time ni Harry Roque nung pumunta siya sa Senado na parang inaano-ano niya si Risa Hontiveros. Tapos parang wala lang talaga siyang intensyon na manalo. Ang intensyon niya lang is ipakita sa mga supporters nila na pumapalag siya kahit wala naman sa hulog yung pagpalag niya. 'Di ba? So parang mapagtanto natin na wala talagang wala talaga silang intensyon na na totally siraan yung mga kalaban nila gamit yung mga ebidensya. Kasi yun nga, yung mga ebidensya nila wala namang katotohanan. I think yung yung habol lang talaga nila, maipakita nila sa taong bayan na tumitira sila. Kahit na wala naman talagang pag-asa yung mga tira nila. Like for example, yung sa Pulbron video. Kahit alam nila na hindi uubra yun, kasi yun nga, gawa-gawa lang nila yun, fake na video yun. Of course, ipapalabas pa rin nila yun. Kasi maraming naniniwala sa kanila or yung mga supporters nila, sobrang dali lang utuin. So ngayon, nung pinalabas nila yung video, anong ginawa nila? Inunahan nila. Pina-authentic na namin yan. 'Di ba? Kapag kasasabihin ng kabila or ni PBBM na fake video to or edited video to, huwag kayong maniwala, nagrarason lang sila. Totoong video to, pina-authentic na namin. May pagganyan-ganyan silang claim. So, yung mga naman nila, yung mga supporter naman nila, wala. Sige, totoo pala yan eh. So, lahat ng sasabihin mo, paniniwalaan namin, master. Biglang ganun sila. Ngayon, yung pinaniwalaan nilang video, minalas-malas sila. Yung tenga ni PBBM at sa video magkaiba. Anong siste? Tahimik sila. Tapos anong ginawa nila? Imbis na i-discredit nila, though merong iba na parang naiba na yung pananaw sa past administration dahil sa video na yun, meron ding iba na imbis na gamitin nila yung video na yun para panagutin yung nila na, grabe yung suporta namin, niloko mo kami sa ganitong video. Imbis na ganun yung gawin nila, anong ginawa nila? Nag-move on na lang sila. Di ba? Naghahanap na naman sila ng iba pang mga banat ng kampo nila na pwede nilang sakyan or paniwalaan. Parang ganun ba?
So sa 'di ba, nakakalungkot siya na parang grabe. Grabe yung pagka-die hard nila, sobrang unhealthy na eh. So yun lang naman. So again, ang video to ay mula kay Sayong Araw. Suportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, Sayong Araw, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, Filipino IC. So,